ano ba mathematics nila diyan? 'Di ba? Ano ba ang computation diyan? Ano 'yan? Paggising mo sa umaga, naisip mo, ito na yung rate ko. 'Di ba? O habang kumakain ka, nananghalian ka, naisip mo, ito na rate ko. 'Di ba? Ano ba ang mathematics dito? Kayo ba bilang regulator attorney, hindi niyo ba tinanong itong inyong concessionaire? Ano ba mathematics niyo diyan? Ba't kayo humantong sa ganyang kalaking rate? Regarding the computation, Sir Ted, I'll have to admit to you, no, I'm not privy to how Yes, the sir. figure was Yes, arrived sir. at. Yes, sir. Opo, opo. But I think with their pronouncement sa kanilang announcement din sa kanilang website, no, I think it's more of a regulatory measure rather than a revenue measure, no, na yun nga, they want to address yung mga ibang problema, no, sa ating parking Pag-usapan natin. facilities kung kaya Pag-usapan natin, nagkaroon ng attorney. ganitong Sige, increase. Opo, I'd like to engage you in this discussion, attorney, kasi kayo po regulator and we sincerely appreciate na kayo po yung nandyan nga. Kasi wala kami pwede sandalan kundi gobyerno ho dito eh. Kayo po regulator, di ba? O sige, anong katwiran po ng San Miguel? Para hindi gamitin nung mga wala naman po biyahe at ginagawang overnight parking. Yun ba solusyon doon? Kaagad? Di ba ho sir, may magagawa ka naman doon. Di ipagbawal mo. Oo, pag nalaman na hindi ito talaga lumipad sa eroplano, di pataw mo. Di ba? I mean, siguro ho kung kayo po talaga regulator dito at nag-iisip at ginagawa din ng trabaho attorney, hindi ho ba bago kayo pumayag dito, hindi tayo tatanggap hook, line, and sinker sa kanilang katwiran lamang. Well, again, Sir Ted, no, as regulator, as you mentioned, no, it's part of our role to protect also the interest of the public. And that being said, we take note of all the comments and the reactions, no, pagdating dito sa naging increase nila as to the overnight parking. And we recognize yung pong sentiments, no, like for instance, yung ating mga piloto, mga flight attendants, yung ating mga pasahero na may mahabang flight, no. Again, as I've mentioned yesterday, all of these are taken note of, and on the part of MIA, we will really have this, no, and raise this a point for discussion sa NNIC. At na ganoon, evaluate naman din po natin, no. While we recognize yung kanilang authority under the concession agreement to dictate the rate, and we also respect, no, their opinion that this is a regulatory measure to address yung parking congestion, we also have to voice out, no, the sentiments of the riding public, pati yung ating mga stakeholders sa ating paliparan. Pero attorney, again, attorney, salamat na marami. We appreciate po na kayo pumapayag po sa paliwanag nga ng MIAA sa isyong ito. Pero di ba, attorney, dapat baliktad? Di ba dapat bago kayo, baga masabi ho ninyo, ito yung regulated sa inyo. Di ba ho, sana man lamang nung, alam nga naman sila ba'y nag-anunsyo ng without advising you? O di ba they have to advise you na ito magiging unregulated rate namin. Siguro ho, di ba dapat bago ho kayo ho man lamang nagsabi na, sige, kung yan ang gagawin ninyo, sige, at least man lang po yung sinasabi niyong, we're listening to the public, di ba, na we consider itong hinaing sentimiento, parang late na napatupad na eh. Well, tama po kayo, Sir Ted, no? Again, I think the interpretation dito sa ating AO1 rate, no, as to the authority of the private concessionaire to dictate the rate, that is something that the MIA has to respect, no? But as to the manner, the process by which it is approved, I think that's where MIA can intervene some more, no? Like for instance, if we will look at the AO1 rate, may nakalagay naman po dito, no, new fees and charges subject to relevant rules and procedures. And I think as a regulator, that's where MIA can come in. Baka naman pwedeng moving forward, maybe we can have parang 15 days na duration before any increase is implemented without really affecting their ability to dictate the rate. Yes sir, yes sir. At sana nga po may effect ito, no, na ingay po dito ng mga, yun nga, halimbawa kung flight attendant ka, di ba? Hindi naman din kalakihan ng sweldo ng mga taong yan. Tama. Tapos may dalang sasakyan. So ang punto po siguro ho sir dito, Attorney Chris, ang amin pong lambing sa regulator na hindi lang ho agad-agad papayag. Aabusuhin po ng concessionaire yan eh. Kapag ganyan po ng ganyan, parang itong kontrata namin eh. O sige, huwag mo na pakialaman, pakinggan ang sentimiento kasi may mga katwiran kami. Bago natin ikatwiran yon, baka naman may remedyo pang magagawa yung concessionaire bago siya magpatupad sa dulo ng dagdag singil sa publiko, attorney, di po ba?
Well, Sir Ted, we take note of that, no? And perhaps that can be the procedure moving forward. But for this particular instance, maybe we'll just have to remedy it after the fact, no? Like what you're mentioning, maybe we can identify certain populations that should be provided additional discount or exempted from the increase. But again, these are matters that we will raise as a point for discussion with NNIC. Yes, sir. Yes, sir. And we, again, kami po ay nagpapasalamat ng lubos na nakikinig po kayo sa mga sentimientong ito at makarating po sa inyong principal. Si Secretary, di ho ba ang inyong principal? Tama po, Sir Ted. Opo, yes, sir. And sana po, pumayag pa ho kayo sa isang interview pa tungkol sa isyong ito. Kung may say na po dito si Secretary at ang board ho ninyo dito po sa usapin na ito para din po malaman ng taong bayan na kayo po ay bukas sa sentimiento ng publiko, attorney. Yes, sir. Even, sir, without reaching the level of the Secretary, maganda naman din po ang ating ugnayan at komunikasyon sa pagitan po ng dalawang GM, no? Between GM Eric Ines on the part of MIA and GM Lito Alvarez on the part of NNIC. Perhaps, I'm expecting within the day, magkakaroon po tayo ng dialogue with them to raise these concerns. And if it needs be, no, talagang kailangan pa nating elevate, then we will do that. No? Again, we're listening to the public, we're listening to all the reactions. Opo. And again, we'll raise this as point for discussion with NNI. Kasi mahirap yan kung manggaling na naman kay Pangulong Marcos Jr., di ba? Alam nyo yun. Mahirap na naman yan kung, di ba, ano yan, di ba? I mean, sana nga po ay hindi na to humantong dito po sa, kumbaga, implement now, act later. Implement now, complain later, di ba? Implement now, consult later. Di ho ba? So sabi ko nga po, napakainam po na atin napapakinggan po ang panig ng gobyerno ho dito at hindi naman sila manhid. Kasi po si Attorney Chris daw ay kukonsulta sa kanya pong mga kasamahan dito po sa board para po masiguro na meron po sila magagawa kahit papaano to caution itong impact po ng napakalaki na singgilan po sa parking. Di ba, Attorney Chris? Makakaasa po kayo, Sir Ted, no? We'll relay this to GM Eric Ines and I'm expecting within the day we'll have a dialogue with NNI. Opo. At Attorney Chris, ako po ay nagpapasalamat na naandyan kayo. Buti po naandyan kayo, sir. Nabukas po sa aming tawag. Lagi naman po tayong handang maglingkod, Sir Ted, sa publiko. Yes, sir. No? Again, after the fact na po yung ating remedy this time, but moving forward po, I'm sure we'll come up with policy to Yes, fix sir. yung mga ganitong proseso po. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.